not respect Ms. Castro and Ms. Ontiveros. I have no respect for them. Kidnapping. Siya yung may human trafficking. Pero walang tigil ang banat kay VP Sara. Naalala ko tuloy yung mga panahon na tumatakbo ng presidente rin si VP Binay. Ganyan din ang ginawa ng mga kakatunggali ni VP Binay, hindi siya tinigilan. Mga pagpalang araw po sa atin lahat, mga kababayan po natin. Umiinit pa at lalong tumitindi ang sagutan ng statement patotsadahan ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang mga kalaban or pilit na kumukontra sa kanya. Ika nga, pilit umano na binibinay itong si Vice President Sara Duterte, itong si Risa Hontiveros at si Franz Castro ng ACT Teachers Party List. At itong si Vice President Sara Duterte, ang kagandahan ng po dito sa nakikita po natin ay hindi ito umaatras at hindi nananahimik dahil alam niya umano na ang ginagawa ni Senator Risa Hontiveros at ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ay demolition job. Matagal pa ang eleksyon pero ngayon pa lang ay mukhang sinisimula na nilang siraan itong si Vice President Sara Duterte dahil sa kanyang mga aligasyon na patungkol sa confidential fund. Ang hamon nga sa kanila ni Vice President Sara Duterte, kung talagang may complaint kayo, may reklamo kayo, ireklamo nyo sa proper forum, ireklamo nyo sa ombudsman kung talagang may ebidensya kayo na magpapatunay na ginastos nga ng Office of the Vice President nang hindi tama itong confidential fund na nai-transfer mula sa Office of the President. Walang drama. Akala ko ba, VP Sara, the OVP can live without confidential funds? Bakit parang pinapawisan na yata kayo dyan? Budget hearing pa lang. Lahat naman ng ahensya naglalabas ng proposed budget. Hindi kayo special. Hindi ko... So ito na nga mga kababayan po natin. Tila ba sinasabihan nga ni Risa Hontiveros na madrama o mano itong si VP Sara. Pero kung pakikinggan po natin ang kanyang pananalita na binabasa niya nga itong scripted na kanyang sinasabi, siya naman ang mukhang nagdadrama mga kababayan po natin. At unang-una, sinabi ni Vice President Sara Duterte na wala siyang pakialam kung hindi man siya pagbibigyan sa confidential fund na sa kanila na, sa Kongreso o sa Senado ang pagbigay ng confidential fund. Pero syempre, ang hinihiling niya kung pagbibigyan ay mas maganda kasi makagalaw sila ng maayos at magamit nila itong pondo na para maproteksyonan ang Office of the Vice President at ng Department of Education. Kailangan na ang respeto mo, VP Sara. Kung hindi mo kayang irespeto ang mga katrabaho mo, irespeto mo man lang sana ang paggasta ng pera ng bayan. Higit 1 linggo na, simula nang nag-hearing tungkol sa confidential funds, pero mas marami ka pang patutsada kaysa sa paliwanag. So lahat po yan ay sinagot nga ni Vice President Sara Duterte na yung drama, respeto, at dito na pinarangka nga ni Vice President Sara Duterte na hindi niya umano nirerespeto itong si Risa Hontiveros at si ACT Teachers Party List dahil sa kanilang ginawang paninira sa kanya. Isa lang naman ang kanyang hamon. Kung maebidensya kayo, ireklamo nyo sa ombudsman kung talagang gusto nyong siraan itong si Vice President Sara Duterte. Pilit niya kasi mga kababayan po natin na tinatanong kung saan iginasto itong intelligence fund, confidential fund. Hindi nga pwede sa publiko. Ngunit ang hamon ni Bibi Sara, dahil ito ay nagsumiti naman ito ng mga documents, report doon sa special audit ng COA, doon niya alamin kung saan nga ba ito ginagamit. Ngunit nililinaw ni Vice President Sara Duterte na hindi pwede maisa publiko kung saan nila ginagamit ang pondo ito. Pero nakadeclare ito bilang report para ma-audit nga ng COA kung saan ito ginagamit. Respect Ms. Castro and Ms. Ontiveros. I have no respect for them. Man kami ever nagsabi na special ang Office of the Vice President. In fact, we respected the process doon sa budget hearing ng House of Representatives and ng Senate. The discretion, the decision whether to grant confidential funds is really up to Congress. Pahanap. So, iyan po mga kababayan po natin. Ngayon, itong si Franz Castro ay umaangal. Bakit umano napakarami pang estudyante
ang hindi naka-enroll. So ngayon, pinapahanap niyo umano kay Vice President Sara Duterte kung saan umano itong mga kabataan, bakit hindi naka-enroll. Kaya tuloy may banat din itong si Vice President Sara Duterte patungkol sa bahong tinatago ni Franz Castro, mga kababayan po natin. Kasi itong si Franz Castro, salita lang ng salita eh. Hindi niya iniisip na sa kanya magbabounce back itong kanyang sinasabi. Kasi ang kanilang dahilan na nakikita po natin ay itong confidential fund. Pero kung titingnan po natin ng malaliman, ito ay maagang paninirang pore. Kasi alam nila na ang matinding magiging kalaban pagdating ng 2020 talaga sa presidential election ay itong si Vice President Sara Duterte. So ngayon pa lang, matagal pang eleksyon, nagsisimula na sila ng kanilang paninira. So ika nga ito ay parang binibinay. Actually, hindi confidential fund o yung tamang paggastos nitong pondo ng confidential fund ang kanilang target eh. Basta't makita lang sila ng paraan para masira itong si Vice President Sara Duterte. So marami na ngayon, mayroong mga vlogger na talagang solid BBM na sinisiraan itong si Vice President Sara. Tapos meron din Pink Lawan na solido naman na sinisiraan siya. So talagang dalawang faction ngayon ang sumisira sa kanya. Yung pro-BBM na talagang solid BBM lang at itong Pink Lawan na gusto siyang siraan, mga kababayan po natin. Niya sa akin, ang mga bata, na para bang kinuha ko yung mga bata na yan kasi kung saan-saan. Si Franz Castro, kinuha niya yung mga bata Lagot. diyan sa Talaingod. Kasi ililipat niya doon sa Manila para mag-rally. Estado. Siya yung may kidnapping. Siya yung may human trafficking. Nako, lagot ngayon si Franz Castro, mga kababayan po natin. Itong trump up cases na child abuse. So funny talaga. So nakakatawa talaga. Wag siyang mamersonal kasi ang tinatanong ko lang naman saan niya ba dinala yung confidential fund. So yun nga mga kababayan po natin, tinamaan itong si Franz Castro sa mga patotsada ni Vice President Sara, dahil pinipersonal umano. So ang kanilang kasing estilo, mga kababayan po natin, talagang Binay, bago pa magkaroon ng eleksyon ay tinitirada na itong si Binay. Ang kaibahan lang, si Binay ay tahimik. Hindi niya kayang depensahan ang kanyang sarili sa mga patotsada. Ang advantage dito ni Vice President Sara, so habang tinitira siya, ay binabalikan niya ito, binabounce back niya ito. So kung anong hinahalungkat sa kanya, yun din ang kanyang binabalik, lalo na itong si Risa at itong si Franz Castro. Ang sinasabi nga natin, kung talagang may reklamo siya at kung gusto nilang sirain itong si Vice President Sara, gusto nilang tanggalin, gusto nilang i-impeach, magreklamo sila. Kung may patunay sila na talagang may ginagastos sila, pilit nilang gusto nila isa publiko yung paggastos ng confidential fund. Paano pa ito naging confidential fund, intelligence fund, kung gusto nilang isa publiko? So, ang sagot lang naman sa kanila ng Office of the Vice President, gusto nyo makuha ang report, nasa kuha na i-submit na. Kaya ang sabi nga ni Attorney Harry Roque, ito talaga ay demolition job. So, ngayon pa lang ay nagsisimula na silang sirain itong si Vice President Sara Duterte. Hindi tumitigil ang mga naninira kay VP Inday Sara. Alam naman natin, ang paninira nila ay related na doon sa eleksyon sa 2028 pa. Kaya bagamat ang paninindigan ni VP Sara ay napakatagal pa ng 2028 para mamulitika, kinakailangan naman sagutin ni VP Sara ang mga pinupula sa kanya dahil ito naman ay mga walang basihan. Ulitin ko lang po ang pinupula nila sa kanila, una yung napakadaming VPSG daw. Paano hindi dadami? Ang dami naman trabaho ni VP Sara. VP, Department of Education Secretary, co-chair ng NTF-ELCAC at saka presidente ng CIMEO. Yung pangalawa, yung tinasabi nila na intelligence fund daw na walang line item nung 2022 budget nung bago siya na BP dahil yan daw ay budget pa ni BP Leni. Ang kasagutan naman dyan, sinabi ko na, yung kaso ko na si Belhica ang aking petitioner doon sa DAP, ang sabi ng Korte Suprema, hindi naman masama na kapag patapos ng taon galing sa savings ay maglipat ng pondo ang ehekutibo basta ililipat niya doon sa kaparehong branch of government, sa ehekutibo din.
So ang nangyari, naglipat from contingency fund ng presidente, linagay doon sa line item na confidential fund na dati walang pondo. Wala pong labag dyan sa saligang batas dahil ang Vice President naman ay kabahagi rin ng executive branch. Pero walang tigil ang banat kay VP Sara. Naalala ko tuloy yung mga panahon na tumatakbo ng presidente rin si VP Binay. Ganyan din ang ginawa ng mga kakatunggali ni VP Binay, hindi siya tinigilan. Ang diferensya, yung mga si VP Binay dati hindi humarap sa Senado. Pero si VP Sara naman humarap sa Kamara at saka sa Senado kung saan ilinabas ng mga issue nito. At hindi tumatahimik si VP Sara, hindi gaya ni VP Binay na ni minsan ayaw sagutin yung mga paratang sa kanya. So sa tingin ko naman, bagamat maaga nagsimula ang mga kalaban katunggali ni VP Sara sa 2028, ang pagkakaiba nung smear job kay VP Binay, ito humaharap sa Kongreso, humarap sa Senado dahil abogado at sinasagot punto por punto ang mga aligasyon. So, yan po yung advantage po dito mga kababayan po natin kay Vice President Sara Duterte kasi hindi ito nananahimik. So, yun naman talaga kapag nananahimik ka, kapag hindi ka nagsasalita, kapag hindi mo sinasagot yung mga issue sa iyo, agad iisipin ng taong bayan na totoo itong mga allegation sa iyo. Lalo na, ngayon ang tirada nila ay nasa social media mga kababayan po natin, which is ang bagong paraan ngayon ng pagpapahayag ng malayang merkado ika nga ng pagpapahayag ay nasa social media. So kaya itong si Vice President Sara Duterte ay hindi rin siya pwede manahimik at kailangan niya ito sagutin punto por punto para ika nga mapahiya itong mga ngayon pa lang ay binibinay na siya, yung bumibinay sa kanya mga kababayan po natin. So tingnan no, di ba? Galit na galit ngayon itong si Ontiveros at itong si Castro dahil talagang diretsong sinasabi na hindi sila nirerespeto ni Vice President Sara Duterte dahil din sa kanilang ginawang pambabastos dito sa ating Vice President. So ngayon pa rin, hindi pa rin ginagalaw mga kababayan po natin ang pondo, yung confidential fund ng Vice President at posible ito ay maaprubahan mga kababayan po natin. So next week na yung plenary, dito na magkaroon ng matinding pag-uusap ang ilang sponsor ng Vice President po natin at ilang mga buwabatikos dito yung kumukontra, yung kumukwestiyon. So sa plenary next week na yan mga kababayan po natin. So diyan natin malalaman, pero nakita natin yung positibong reaksyon nga ng Kamara at ng Senado na suportado nila itong confidential fund ng Office of the Vice President dahil alam naman nila na napakaraming opisina ang hinahawakan ni Vice President Sara Duterte, which is talagang kailangan ng confidential fund mga kababayan natin.